Alright, Spartans. Ngayon, magbibigay ako ng 6 na mindset para mas ma-achieve nyo yung dream physique nyo through mindset. Kasi, kahit kumuha kayo ng kahit magagaling na coach, magagaling na chef, kung wala kayong right mindset, hindi nyo ma-achieve yung dream physique nyo. Okay? Tandaan nyo, hindi importante yung equipment eh. Kahit sa maliit na room ka lang, kung meron kang Spartan mindset, I guarantee sa inyo, sa isang taon, magiging shredded kayo. So, paano ba ma-achieve yun? Unang-una dyan is, embrace stoic principle. Sobrang importante. Ang mga Spartans, puro stoic to eh. Kung mapanood nyo yung 300, puro stoic talaga. Halos lahat ng Spartan. Literal, lahat ng Spartan is stoic sila. So, paano ba ma-apply yung stoic principle? Unang-una dyan is, focus on what you control. Focus ka lang sa mga bagay na i-control mo. Kasi, minsan, mas nagsasuffer pa tayo sa imagination natin kaysa sa reality natin. Kailangan doon ka lang mag-focus sa ngayon. Ngayon ka lang mag-focus. Huwag ka mag-focus sa future or sa past mo. Okay? Ngayon ka lang mag-focus kung ano yung araw ngayon, doon ka lang mag-focus. Kung ano kailangan mong gawin, doon ka lang mag-focus. Kasi di dadating yung solusyon habang hindi pa dadating yung problema. Dadating lang yung solusyon kapag dumating na yung problema. Okay? So, pangalawa is develop a calm or inner peace. Okay? Kailangan mag-meditate ka, magbasa ka ng libro, or mag-journal ka. Kasi pag nag-journal ka, literal, halos lahat ng nasa isip mo, ilagay mo lang doon sa librong yon. And hanggang wala ka na masulat. Kapag na-achieve mo na wala ka taga literal masulat na, I guarantee sa'yo na magkakaroon ka ng inner peace. Pangalawang mindset is kailangan mag-training ka and magpa-kondisyon ka. Sobrang importante. Literal, kung gusto mo maging Spartan mindset, kung gusto mo gumanda yung mindset mo, kung gusto mo ma-achieve yung full potential mo, especially yung dream physique mo, syempre kailangan mag-training ka and condition ka. So, paano ba ma-achieve yun? Syempre, implement mo lang yung Spartan Club workout. So, nasa link ko yung description if ever na gusto nyo, kung gusto nyo ng accountability partner, marami pang kasi pati yung mga exclusive content is i-check mo lang dyan yung link ko sa description. And see you in Spartan Club. Yung pangalawa is functional fitness. Sobrang importante na functional ka. Kasi ngayong era ngayon, parang nire-neglect na lang yung mga functional workout eh. Ang gusto na lang is aesthetic. Tandaan nyo, pag nag-workout kayo, yung aesthetic, kusang dadating yan. Huwag mo i-chase yung aesthetic. I-chase mo yung functional. Kasi yung functional is magagamit mo yan pagtanda mo. Pagdating mo sa 60s, i-guarantee sa'yo pag functional ito yung workout mo, makakatakbo ka pa. Pero pag like ngayong era puro aesthetic, wala nang functional. Pagdating ng 60s, hirap ka na rin kahit nag-workout ka. Kasi yun yung misconception eh. Kala nila, okay, workout ako, workout. Pero mali naman yung workout na ginagawa nila. So pagdating ng 60s, wala rin. Di ba? Okay. Pangatlo is mental resilience. Mental fortitude and resilience. So, paano ba ma-apply o paano ba ma-achieve yung mental fortitude and resilience? Unang-una dyan is, syempre, mag-build ka ng mental fortitude. So, paano ba ma-build yun? Is, syempre, lumabas ka lang sa comfort zone mo. Kailangan lumabas ka sa comfort zone mo, mag-explore ka, gawin mo yung mga bagay na hindi ka sanay gawin. For example, takot ka sa camera, mag-record ka. For example, hindi ka nag-workout, first time mo lang mag-workout, pero natakot ka mag-workout, pumunta ka sa gym. Kasi halos lahat naman ng tao sa gym is nagsimula rin sa zero. Wala naman nagsimula maganda agad yung katawan. Wala naman nagsimula pag pinanganak, may abs na agad, may upper chest na agad, walang ganon. Pangalawa is develop grit. So, paano ba ma-develop yung develop grit is mag-set ka ng long-term goals mo and mag-commit ka doon. Sobrang importante na mag-set ka ng long-term kasi karaniwan, ang ginagawa ng ibang tao, okay, this year,
magpapashare din ako. Then next year, hindi na. Papabayaan nila. Hindi na sila magko-commit for long term. Sobrang importante na mag-commit ka for long term mo. Pangatlo is mind over matter. Sobrang importante na magkaroon ka ng mind over matter. Okay? Pag nahihirapan ka, pilitin mo lang. Mind over matter lang talaga. Okay? Kailangan magkaroon ka ng mental toughness. Mga Spartans is sobrang mental toughness ng mga yan. Dahil yan sa true training, true experience, paglabas sa comfort zone. Pang-apat is discipline and self-mastery. So, kailangan ma-master mo yung sarili mo. Kasi paano mo ma-achieve yung dream physique mo or full potential mo kung hindi mo pa-master yung sarili mo. And wala ka pang discipline, di ba? So, unang-una dyan is set clear goals. Sobrang importante na mag-set ka ng mga clear goals mo. Huwag yung mga unrealistic goal na within this week magkaka-abs ako. Wala namang ganun. Okay? Ang fitness, hindi yan sprint, marathon yan. And next naman is create routine. Sobrang importante magkaroon ka ng routine para may panalo mo agad yung first day mo o yung unang pagdilat mo. Kailangan panalo agad yan. Dapat worth it agad yung unang mong gagawin. And next naman is accountability. So, sobrang importante magkaroon ng accountability. Kaya sa loob ng Spartan Club is accountability tayo doon. Weekly is meron tayong mga progress check doon. Kasi kapag may accountability partner ka, napupush mo yung sarili mo eh. Napupush mo yung limit mo. Napupush mo yung full limit mo. So, sobrang importante. Pansinin nyo, pag wala kayong accountability, ba parang nakakatamad mag-workout, nakakatamad gawin yung mga kailangan mong gawin, di ba? Pero pag may accountability partner ka, pinupush ka niya. Pinupush niya yung limit mo, pinupush niya yung inner beast mo. Next naman is building supportive community. Sobrang importante na mag-build ka ng supportive community. Kasi, katulad ng mga like-minded mo, sa loob ng Spartan Club is lahat tayo is like-minded na gusto natin ma-achieve yung full potential and dream physique. So, see you in Spartan Club. So, paano ma-build yun? Siyempre, surround yourself with like-minded. Maghanap ka ng mga taong katulad mo. Or katulad ng minded mo. So, if may kaibigan ka na hindi ka sinusuportahan or parang nakikirin sa ginagawa mo or parang na-OA yan sa ginagawa mo is I recommended sa inyo i-cut off mo na yan. Diba? Kasi kasi isipin nyo, pag may tatlong tamad, pang-apat na tamad ka na doon. Pero pag may tatlong mayayaman, pang-apat na mayaman ka na doon. Pag may tatlong magaganda pisik, pang-apat ka na doon. Pag may tatlong disiplinado, pang-apat na disiplinado ka na doon. Next naman is join groups or teams. Okay? Kung gusto naghanap ko ng mga teams or naghanap ko ng mga teams or supportive teams, check mo lang dyan yung description ko sa YouTube ko. And next naman is mentorship. Sobrang importante ng mentorship kasi kumbaga yung mga naging problema or mga nag-struggle ng mga mentor mo is masu-shortcut mo siya. Okay, mas malalagpasan mo siya, may iwasan mo siya. Kaya yun yung importante ng mentorship. Mas mapapabilis yung progress mo. Yung experience na naranasan ng mentor mo is ibibigay niya sa'yo. So, sobrang importante na magkaroon ka ng mentorship. Next naman is finding your purpose. Sobrang importante na magkaroon ka ng purpose. Ano bang ginagawa mo? Bakit mo ba ginagawa yung ganitong bagay? Bakit ka ba nag-workout? Bakit mo ginagawa lahat ng hard work? Okay? Paano ba mahanap yung purpose mo is syempre reflect on your value. Mag-reflect ka sa value na ginagawa mo. Identify mo kung ano ba talaga yung nagmamatter sa'yo and ano ba talaga yung passionate ka. Sobrang importante na gawin mo kung ano yung passion mo. Kasi pag ginagawa mo yung passion mo, hindi ka tatamarin. And plus, mas mabilis yung magiging progress mo. If ginagawa mo yung hindi mo passion, mas matagal yan. Worst pa is wala ka magiging progress. Pero pag passion mo, gusto mo talaga yung ginagawa mo, mas mabilis yung magiging progress mo. Next naman is set meaningful goals. Sobrang importante na mag-set ka ng mga meaningful goals sa sarili mo para mas malaman mo yung purpose mo. Mag-set ka ng mga meaningful goals mo. And last is stay motivated. Alam ko na nawawala yung motivation pero kailangan pilitin mas stay motivated tayo. Yung apoy sa dibdib natin, kailangan pilitin pa rin natin yun para mas makita natin or mas ma-achieve natin yung full potential natin.
Kaya sobrang powerful ng mga approach na to. So I highly recommended na practicein nyo and gawin nyo and i-apply nyo sa sarili nyo yung mga to. And plus, kung gusto nyo na mas maibigay ko sa inyo yung blueprint talaga para mas ma-achieve yung dream physique mo gamit ng mindset mo and right mindset is i-check mo lang yung link dyan sa description ko. Hindi mo tatandaan paano malaman kung hindi mo susubukan.